Sa gitna ng masiglang Maynila, matatagpuan ang Aurora Grande Hotel. Isang marangyang gusaling kilala sa mahusay nitong serbisyo, marangyang disenyo at magagarang mga bisita. Isa itong tanyag na destinasyon para sa mga negosyante, dayuhan at lokal na elite. Ngunit sa likod ng magagandang chandeliers at marble floors ay ang malamig na anino ng isang tao, si Joseph Mondragon. Sa loob ng hotel, si Joseph ang tinatawag na haligi ng tagumpay. Ngunit sa totoo'y siya rin ang tinik sa lalamunan ng karamihan sa mga tauhan. Si Joseph ay kilala hindi lamang dahil sa kanyang taas at formal na tindig, kundi dahil din sa kanyang matalas na dila. Hindi siya nag-aatubiling punahin, pagalitan o bastusin ang sinumang empleyado na hindi umabot sa mataas niyang pamantayan. Isang sulyap pa lang mula sa kanya ay sapat na upang magdulot ng kaba sa sinumang waiter, receptionist o bellhop na nagtatrabaho sa hotel. Bakit ganito ang pagkakagawa nito? Kailan kayo matututo? Ang ganitong mga tanong mula kay Joseph ay araw-araw ng bahagi ng buhay ng mga empleyado. Wala siyang pakundangan kung sino ang kaharap. Basta't siya ay mainit ang ulo o may hindi nagustuhan, siguradong may mapapahiya. Sa kabila ng ganitong asal, nananatiling mataas ang tingin sa kanya ni Martin Carrasco, ang may-ari ng Aurora Grande. Si Martin, isang mabait ngunit medyo mapagtiwalang tao, ay naniniwala sa husay ni Joseph. Napakatalino ni Joseph. Madalas niyang sabihin, siya ang dahilan kung bakit nananatiling pinakamaganda ang serbisyo ng ating hotel. Sa harap ni Martin, si Joseph ay ibang-iba, magalang, palangiti, at tila maamong tupa. Kaya naman bulag si Martin sa tunay na ugali ng kanyang manager. Para sa kanya, si Joseph ang perpektong pinuno. Propesyonal, masipag, at matatag. Ngunit iba ang kwento ng mga empleyado. Ilang beses na silang nakakita ng mga kasama nilang basta na lang tinatanggal dahil lamang sa maliliit na pagkakamali. May kwento ng isang housekeeper na naalis dahil hindi pantay ang pagkakaayos ng mga unan sa isang suite. Isang cook ang pinalayas dahil sa pagkakaluto ng steak na hindi umabot sa eksaktong doneness na gusto ni Joseph. Sa tuwing may taong nawawala sa staff, alam ng lahat kung sino ang may kagagawan. Ang taas ng standards niya, bulong-bulungan nila, pero parang hindi niya tayo tinatrato bilang tao. Isang araw, dumating sa Aurora Grande si Nathaniel Nate Rodriguez, isang payak at tahimik na delivery boy mula sa isang local supplier ng pagkain. Mukha siyang pagod at hindi maayos ang suot, karaniwan sa mga delivery personnel na araw-araw nagmamadali. May dala siyang mga kahon ng inuming pang-buffet na in-order ng hotel. Hindi gaanong pansin si Nate. Isa lamang siya sa maraming taong pumapasok at lumalabas sa likod ng Aurora Grande. Subalit sa araw na iyon, nagkamali siya ng dinalang order. Sa halip na isang partikular na imported brand, lokal na inumin ang nai-deliver niya. "Excuse me," sabi ni Joseph na biglang sumulpot sa receiving area. Matigas ang boses niya at tila lahat ng naroroon ay natigil sa kanilang ginagawa. "Ano to?" tanong niya. Itinuturo ang kahon ng mga lokal na inumin. "Ito ba ang in-order ng Aurora Grande Hotel?" Si Nate, na halatang kinakabahan, ay pilit na ngumiti. "Pasensya na po sir, nagkamali po yata ako. Babalikan ko po kaagad." "Babalikan mo?" putol ni Joseph. "Hindi mo ba alam kung gaano ka-importante ang event namin ngayong gabi? Baka pwedeng gamitin ang utak bago gumawa ng trabaho, di ba?" Nakapako ang tingin ng iba pang empleyado sa eksena. Alam nilang mas mabuting hindi makialam. Si Nate, bagamat alam niyang siya'y nagkamali, ay tahimik lamang na nakatayo. "Sige po sir," mahina niyang sagot. "Aayusin ko na po agad." "Hindi sapat ang aayusin," sabi ni Joseph. "Dapat simula pa lang, tama na. Pero hindi yata yun pumapasok sa utak mo. Alis!" Lumapit siya kay Nate at tinitigan ito ng masama bago tumalikod. Ang mga staff, bagamat sanay na sa ganitong eksena, ay halatang naaawa kay Nate. Ngunit wala silang magawa. Ganito na ang kalakaran sa Aurora Grande. Ang mga maliliit na pagkakamali ay may mabigat na parusa. Pagkaalis ni Nate, sumiklab ang bulong-bulungan sa likod. "Sobrang lupit talaga ni Sir Joseph," sabi ng isa. "Pati delivery boy hindi pinalampas." Ngunit may ibang nagsabi, "Pero sino ba yung Nate na yon? Parang hindi siya nababahala kahit pinapagalitan."
Hindi na nila inusisa pa. Sa Aurora Grande, basta't makalusot ka sa araw-araw na kayabangan ni Joseph, masaya ka na. Ang hindi nila alam, ang araw na iyon ang magiging simula ng malaking pagbabago hindi lamang sa buhay ni Nate, kundi sa buong Aurora Grande Hotel. Ang insidente sa receiving area ay nag-iwan ng malalim na marka sa mga empleyado ng Aurora Grande. Napabalita ito sa buong hotel kung paano pinahiya ni Joseph ang gusgusin ngunit kalmadong delivery boy na si Nate Rodriguez. Hindi bago sa kanila ang ganitong asal ni Joseph, ngunit iba ang naging epekto ng pangyayaring iyon. May kakaibang galit ang unti-unting umusbong sa mga puso ng mga tauhan. Ang araw-araw na kaba at inis na kanilang nararanasan ay unti-unting napalitan ng tahimik na paghihimagsik. Huwag na huwag niyong sasabihin kahit kanino, bulong ni Amara sa isang grupo ng mga housekeeper habang sila'y nagmimerienda sa pantry. Pero nagsimula na akong magtala ng mga reklamo laban kay Sir Joseph. Tahimik na nagkatinginan ng grupo. Si Amara, isang matagal ng empleyado, ay kilala sa pagiging matapang at tapat sa kanyang mga prinsipyo. Hindi siya natatakot ipaglaban ang karapatan ng mga kawani, ngunit alam niyang kailangan ng taktika sa paglaban sa isang tulad ni Joseph. Bakit mo ginagawa yan? Tanong ng isa sa mga housekeeper. Di ba delikado? Delikado talaga, sagot ni Amara. Pero hindi pwedeng palaging ganito. Kung walang magtutuwid sa kanya, patuloy tayong matuturing na parang mga alipin. Habang kumakalat ang balita ng ginawa ni Joseph kay Nate, lalong tumindi ang galit ng mga empleyado. Walang respeto si Sir Joseph, sabi ng isa pang kawani, habang nagbabahagi ng kwento sa kanyang kaibigan mula sa housekeeping. Pati delivery boy, pinag-initan, wala na siyang pinapalampas. Ngunit sa kabila ng galit at inis, walang nagtangka na harapin si Joseph. Alam nilang malaki ang suporta sa kanya ni Martin Carrasco. Hanggat nasa likod niya si Martin, tila hindi nila siya magagalaw. Samantala, si Joseph, tila walang pakialam sa mga naririnig, ay patuloy na nagpakitang gilas sa harap ni Martin. Isang umaga, habang naglalakad sila sa lobby, ipinakita ni Joseph ang bagong sistema ng check-in process na ipinapatupad sa front desk. Sir Martin? Ani Joseph. Napansin ko kasi na masyadong matagal ang pag-check-in ng mga guests, kaya't inadjust ko ang proseso. Pinaikli ang paperwork at pinasimple ang verification. Tingnan niyo po, mas mabilis na ngayon. Maganda! Maganda! Sagot ni Martin na tila nasisiyahan. Iyan ang gusto ko kay Joseph, maabilidad at mabilis mag-isip. Maraming salamat Sir Martin, sabi ni Joseph na may kasamang bahagyang pagyuko. Sa harap ng may-ari, siya'y tila maamong tupa, laging handang sumunod sa anumang nais ng kanyang amo. Ngunit alam ng mga empleyado na iba ang anyo niya kapag wala si Martin, ang tunay na Joseph na mapangmata at mayabang. Habang patuloy sa kanyang kayabangan, hindi napigilan ng mga tauhan ang mapansin si Nate. Sa kabila ng panlalait na inabot nito mula kay Joseph, tila hindi naapektuhan si Nate. Patuloy siya sa kanyang trabaho bilang delivery boy. Madalas nagdadala ng mga inumin, prutas, at iba pang pangangailangan ng hotel. Walang nakikitang takot o galit sa kanyang mukha. Ang kanyang ugali ay nagdala ng kuryosidad sa mga tauhan. Sino nga ba siya? Bakit parang hindi siya natitinag ni Joseph? Nakaka-curious siya sabi ng isang bellhop kay Amara isang araw. Akala ko ba nagkamali siya sa delivery, pero hindi ko siya nakikitang kinakabahan. Parang may alam siya na hindi natin alam, sagot ni Amara. Tignan mo, kahit ilang beses nang sinisita ni Sir Joseph, hindi niya pinapatulan. Tuloy lang siya sa ginagawa niya. Minsan, habang inaayos ni Nate ang mga kahon sa storage room, sinabihan siya ng isang kitchen staff. Nate, paano mo nagagawa yon? Yung parang wala kang pakialam kahit napapahiya ka na ni Sir Joseph? Ngumiti lang si Nate. Trabaho lang naman ito kuya. Kahit ano pang sabihin nila, ang importante sa akin, natatapos ko ang trabaho ko. Ang tahimik na kumpiyansa ni Nate ay tila higit pa sa inaakala ng lahat. Hindi siya nagrereklamo, hindi siya sumasagot, ngunit sa likod ng kanyang mga kilos ay tila may itinatagong sikreto. Ang kanyang kalmadong disposisyon ay nagdala ng kakaibang epekto sa mga empleyado. Isang kaunting liwanag sa gitna ng anino
ng pang-aabuso ni Joseph. Habang mas dumadami ang reklamo laban kay Joseph, mas naging desperado si Amara na ipunin ang mga ito. Hindi na to pwedeng ganito, anya sa sarili habang tahimik na itinatago ang kanyang mga tala. Kailangan nating magkaisa. Alam niyang isang malaking laban ang haharapin nila, ngunit naniniwala siyang may pag-asa pa. Ang kilos ni Nate ay tila nagbibigay ng inspirasyon sa ilan. Kung siya, na isang ordinaryong delivery boy, ay kayang magpakatatag, ano pa kaya ang kaya nilang gawin? Gayunpaman, nananatili pa ring mataas ang kontrol ni Joseph. Hindi niya pinapansin ang mga reklamo, at sa tuwing may nagkakamali, agad niyang pinapalayas. Para sa kanya, ang pagiging malupit ay bahagi ng kanyang trabaho. Ang mahalaga ay maipakita niya kay Martin na siya ang tamang tao para sa posisyon. Wala siyang ideya na ang kanyang mga kilos ang siyang unti-unting nagbubukas ng landas sa kanyang sariling pagbagsak. Sa mga sumunod na araw, habang patuloy na umiinit ang tensyon sa loob ng Aurora Grande, ang mga empleyado ay nagtipon-tipon ng palihim. Sa isang sulok ng pantry, nag-usap si Amara at ang ilang malapit niyang kaibigan. "Nakita niyo ba yung nangyari kay Nate nung isang araw?" tanong niya. "Oo, pero parang wala lang sa kanya," sagot ng isa. "Hindi siya natakot kay Sir Joseph. Dapat gayahin natin siya," sabi pa ng isa. "Siguro, kung sama-sama tayong kikilos, matitigil din si Sir Joseph sa pang-aabuso." Ang mga bulong na ito, bagamat mahina, ay unti-unting lumalakas. Ang galit na dati walang direksyon ay nagsimulang maging organisado. Sa gitna ng lahat ng ito, si Joseph ay patuloy pa ring nagbibida kay Martin. Hindi alam na unti-unti na siyang nalulubog sa sariling hinukay niyang hukay. Dahil sa insidente sa receiving area, hindi maiwasang mapansin si Nate ng ibang mga empleyado. Sa unay tila wala silang pakialam kung sino siya. Isa lamang delivery boy na nagdala ng maling inumin. Ngunit habang tumatagal, nagkaroon sila ng kakaibang interes sa kanyang katauhan. Bakit nga ba? Sa kabila ng lahat, mukhang hindi natitinag si Nate. Bakit parang tahimik lamang siya at patuloy sa kanyang trabaho kahit anong pagdaanan? "Alam niyo ba?" sabi ng isang bellhop sa kanyang mga kasamahan habang nagpapahinga sa break room. "May narinig akong kwento tungkol kay Nate." "Anong kwento?" tanong ng isang housekeeping staff na abala sa pagtitiklop ng uniforme. "Delivery boy lang siya, di ba?" "Hindi lang daw siya basta delivery boy," sagot ng bellhop, bumubulong pa. "Nakapagtapos siya ng business administration sa isang kilalang universidad. Nasa top 10 daw ng batch nila." Nagkatinginan ang mga empleyado. "Ano?" sabi ng isa, halos hindi makapaniwala. "Bakit siya nagtatrabaho bilang delivery boy kung ganoon?" Hindi agad sumagot ang bellhop. Tumango lamang siya, parang sinasabing, "May dahilan yan." Habang patuloy ang bulong-bulungan, si Nate naman ay tahimik na nag-aayos ng mga kahon sa storage room. Lumapit si Amara, bitbit ang isang clipboard at bahagyang ngumiti. "Nate, kumusta?" "Ayos lang po, Ma'am Amara," sagot niya, magalang. "Pasensya na po sa nangyari noong nakaraan." "Wala yon," sabi ni Amara na parang sinusuri ang bawat salita ni Nate. "Pero curious lang ako, bakit ka nandito? Alam ko namang hindi ka ordinaryong delivery boy." Nangiti si Nate, ngunit hindi agad sumagot. Sa halip, tinapik niya ang kahong hawak at sinabing, "Gusto ko lang pong matutunan ang lahat ng aspeto ng negosyo, simula sa pinakamaliit na gawain." Nag-iwan ang sagot ni Nate ng maraming tanong sa isip ni Amara. Hindi ito karaniwang sagot mula sa isang delivery boy, pero hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, iniwan niya si Nate sa kanyang ginagawa. Ngunit ang sinabi nito ay paulit-ulit na naglaro sa kanyang isip. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nakukuha ni Nate ang tiwala ng mga empleyado. Hindi lamang dahil sa kanyang pagiging kalmado, kundi dahil na rin sa kanyang husay sa trabaho. Kapag may bagay na kailangang ayusin sa storage, si Nate ang unang tumutulong. Kung may kulang na supplies, siya ang mabilis na nagdadala. Hindi siya nagrereklamo kahit gaano kahirap ang gawain. Ang simpleng pagkilos niyang ito ay nagdulot ng respeto mula sa kanyang mga kasamahan. "Alam mo, may kakaiba talaga sa kanya," sabi ng isang kitchen staff kay Amara
habang nagliligpit ng mga pinggan. Parang hindi siya simpleng delivery boy. Napansin ko rin, sagot ni Amara. At parang may ibang plano siya kung bakit siya narito. Sa kabila ng mga usap-usapan, patuloy pa rin si Joseph sa kanyang pangungutya. Hindi pa rin niya pinapansin si Nate. At tuwing nagkakaroon ng pagkakataon, pinapahiya pa rin niya ito. Sa harap ni Martin, si Joseph ay nananatiling maayos ang kilos, tila isang perpektong manager. Ngunit hindi naiiwasang makarating kay Martin ang ilang reklamo. Isang araw, habang magkasama sina Joseph at Martin sa executive office, binanggit ni Martin ang naririnig niyang reklamo mula sa mga empleyado. "Joseph," sabi niya, nagbubukas ng isang dokumento. "May mga natatanggap akong feedback na masyado raw tayong mahigpit sa mga tauhan." Nagkunwaring nagulat si Joseph. "Ganun po ba? Pasensya na po, Sir Martin. Ginagawa ko lang ang trabaho ko para siguraduhing mataas ang kalidad ng serbisyo natin." "Alam ko naman," sagot ni Martin. "Pero baka pwedeng medyo pag-aanin natin ng konti. Ayaw kong matakot ang mga empleyado sa atin." "Opo, sir," ani Joseph na nagpakita pa ng kunwaring pag-aalala. "Gagawin ko po ang makakaya ko." Sa harap ni Martin, si Joseph ay tila maamong tupa pa rin. Ngunit sa likod nito, lalong tumindi ang kanyang kayabangan. Sinisigurado niyang mas lalong nararamdaman ng mga empleyado ang kanyang awtoridad. Samantala, ang misteryo sa likod ng pagkatao ni Nate ay lalong lumalim. May mga empleyadong nag-usisa sa kanyang background at nalaman na bukod sa kursong natapos niya, may koneksyon pala siya sa isang grupo ng negosyanteng kilala sa pagiging mababang loob. Ayon sa iba, sinasabing nag-OJT lamang si Nate sa Aurora Grande upang lubos na maunawaan ang operasyon ng negosyo. "Kung totoo yan," sabi ng isang senior waiter sa kasamahan, "bakit siya nagpapakababa?" "Hindi ko rin alam," sagot ng kasama. "Pero tingin ko, may malaki siyang plano." Sa gitna ng lahat ng ito, si Nate ay nanatiling tahimik. Hindi siya sumasagot sa mga espekulasyon, hindi siya nagpapaliwanag sa mga tanong. Tuloy lang siya sa kanyang ginagawa, tila walang naririnig. Ngunit sa likod ng kanyang kalmadong mukha ay isang layunin na hindi alam ng karamihan. Ang kanyang pagkatao ay unti-unting naibubunyag, ngunit ang tunay niyang dahilan ay nananatiling lihim. Habang tumatagal, lalong nagiging mahirap para sa mga empleyado ng Aurora Grande ang araw-araw nilang trabaho. Sa halip na magdulot ng kaayusan, ang estilo ni Joseph ay tila naging pahirap sa lahat. Ang kanyang mahigpit na pamantayan at hindi makatwirang mga desisyon ay lumikha ng atmosfera ng takot at pagkainis. Ang mga kawani na dati maayos ang pakikitungo sa isa't isa ay nagiging iritable at laging nasa gilid ng kanilang emosyon. Isang umaga, nagtitipon ang housekeeping staff sa storage room upang mag-usap tungkol sa pinakabagong utos ni Joseph. Sabi niya, dapat raw linisin ang lahat ng kwarto sa ika-7 palapag bago mag-2:00. Sabi ng isang housekeeper na hawak pa ang kanyang map. Paano naman natin yun matatapos? 10 yung kwarto dun at lahat full bookings. Nakakapagod na, sagot ng isa. Hindi naman kami mga makina, pero subukan mo lang magsalita ng kahit ano, lagot ka agad. Si Ma'am Amara lang ang kaya pang humarap sa kanya. Dagdag ng isa, sabay buntong hininga. Pero kahit siya, parang walang magawa. Hindi lingid kay Joseph ang hinaing ng mga tauhan. Gayunpaman, sa halip na maghinay-hinay, lalo pa siyang naging mas mahigpit. Kung hindi niyo kayang sundin ang simpleng utos, siguro kailangan niyo nang humanap ng ibang trabaho. Sabi niya sa isang meeting. Ang mga salita niya ay nag-iwan ng mabigat na katahimikan sa silid. Si Amara, na kilalang direktang sumasalungat kay Joseph, ay hindi nagdalawang isip na magpahayag ng kanyang saloobin. "Sir Joseph," sabi niya, malumanay ngunit puno ng diin. "Hindi naman po siguro tamang ipilit ang mga bagay na hindi kaya ng staff. Mas mabuting planuhin muna ng maayos ang mga gawain bago magbigay ng deadline." "Amara," sagot ni Joseph, hindi nagpipigil ng galit, "ikaw pa ang may lakas ng loob na pagsabihan ako kung paano ko pamamahalaan ang mga tauhan. Baka nakakalimutan mong ako ang manager dito." "Hindi ko po nakakalimutan," sagot ni Amara. "Pero ang totoo po, mahirap nang makuha ang respeto ng mga tao kung puro takot na lang ang ginagamit.
para patakbuhin ang hotel. Ang palitan ng mga salita ay mabilis na kumalat sa mga empleyado. Maraming nakakita sa tapang ni Amara at marami ang pumuri sa kanya. Ngunit hindi iyon pinalampas ni Joseph. Sa loob ng linggong iyon, sinubukan niyang maghanap ng dahilan upang mapatanggal si Amara. Sinuri niya ang lahat ng record nito, hinanapan ng maliit na pagkakamali. Subalit bago pa siya makapaglabas ng memo, nalaman ito ni Martin. Joseph, sabi ni Martin sa isang meeting, hawak ang papel na gustong ipalabas ni Joseph laban kay Amara. Sigurado ka bang may sapat kang dahilan para alisin siya? Sir Martin, sagot ni Joseph, wala naman po akong tinatanggal ng walang sapat na basehan. Hindi ko sinasabing mali ka, ani Martin. Gusto ko lang siguruhin na tama ang proseso. Amara has been here a long time. I think she deserves a fair chance. Napilitan si Joseph na bawiin ang memo, ngunit lalo lamang niyang kinainisan si Amara. Naisip niyang siguraduhin na sa susunod na pagkakataon, wala nang makakahadlang sa gusto niya. Dumating ang isang malaking kaganapan sa hotel. Isang business conference na dadaluhan ng mga kilalang negosyante at investor. Isa itong oportunidad na maipakita ang kalidad ng serbisyo ng Aurora Grande. Lahat ng mga empleyado ay inalerto at si Joseph ang inatasang manguna sa paghahanda. Tila ito ang pagkakataon ni Joseph upang muling mapatunayan ang kanyang kahusayan. Siguraduhin niyong perpekto ang bawat detalye. Utos ni Joseph sa isang briefing. Walang dapat magkamali, walang dapat sumablay. Kapag may pumalpak, siguradong alam niyo kung ano ang mangyayari. Ngunit hindi lahat ay sumunod ayon sa plano. Sa kagustuhan niyang maayos ang lahat, napapabilis ang mga utos ni Joseph. May mga materyal na na-order ng mali. May mga kwartong hindi handa sa takdang oras. At may ilang VIP guests na na-delay ang pagpasok sa kanilang mga suites. Dahil sa pagmamadali at mataas na pressure, lalong naging magulo ang operasyon. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, napansin ni Joseph na may delivery mula kay Nate na tila hindi umaayon sa inutos niyang schedule. Agad siyang nagtungo sa receiving area. Nate! Sigaw niya. Ano na naman ito? Hindi ba't sinabi ko na dapat kahapon pa ito dumating? Pasensya na po, sir. Sagot ni Nate, kalmado pa rin. Nakausap ko po si supplier at ito na ang pinakamabilis na maibibigay nila. Kung gusto niyo pong palitan, tatawagan ko po ulit. Huwag mo akong turuan, bulyaw ni Joseph. Ayusin mo yan ngayon na. Sa halip na magtalo pa, nagpa siya si Nate na ayusin ang problema. Sa loob ng oras na iyon, sinigurado niyang makukuha ang tamang supply at naihanda agad ito. Nang dumating ang mga VIP guests, naayos na ang kanilang pagkain, inumin at amenities. Hindi napansin ng marami, pero si Nate ang naging susi para maiwasan ang malaking eskandalo sa harap ng mga kliyente. Sa kabila ng kaguluhan at mga pagkakamali ni Joseph, tahimik na sinagip ni Nate ang sitwasyon sa kanyang sariling paraan. Ngunit para kay Joseph, ang lahat ng nangyari ay hindi sapat na dahilan upang magpakumbaba. Sa halip, lalo pa siyang nagalit kay Nate dahil sa pakiramdam niyang ito ang nagpapakita ng kanyang kahinaan. Ngunit hindi nakatakas sa mata ng ibang empleyado ang ginawang pagtulong ni Nate. Hindi man niya sinasabing siya ang nag-ayos ng lahat, napansin ng marami ang husay niya sa pagresolba ng mga problema. Sa kabila ng lahat, si Nate, na dating tahimik na delivery boy, ay unti-unting nagiging sentro ng atensyon sa hotel. Sa kabila ng mga kaguluhan at problema sa hotel, isa lang ang tila consistent. Ang husay ni Nate Rodriguez sa paghawak ng mahihirap na sitwasyon. Hindi ito nakatakas sa mata ni Martin Carrasco, ang may-ari ng Aurora Grande. Marami na siyang naririnig tungkol kay Nate mula sa mga tauhan, ngunit ang tunay na impresyon ay nag-ugat noong mismong business conference. Ang conference na halos naging kapalpakan dahil sa pagmamadali ni Joseph, ngunit sa huli naisalba dahil kay Nate. Nate, sabi ni Martin nang makita ang binata sa likod ng storage room isang araw. Narinig ko ang ginawa mo noong conference. Salamat sa mabilis mong pag-aksyon. Ngumiti si Nate, bahagyang yumuko bilang pagbibigay galang. Ginawa ko lang po ang kaya ko, Sir Martin. Ngunit hindi ito ang huling beses na lalapit si Martin kay Nate. Minsan, sa gitna ng briefing para sa isang paparating na event, napansin ni Martin na tila mas organisado ang mga tauhan kapag si Nate ang nagbibigay ng mga suhestyon.
Isa itong simpleng bagay, pagpaplanong mabuti kung kailan darating ang mga delivery, paghahanda ng mga stock ng mas maaga, at pag-prioritize ng mga trabaho nang walang masyadong stress sa staff. Para kay Martin, ang ganitong approach ay hindi karaniwan para sa isang simpleng delivery boy. "Nate," sabi ni Martin habang kausap ang binata sa isang tahimik na bahagi ng lobby. "Mukhang magaling ka sa mga ganitong bagay. Bakit nga ba hindi ka lumapit sa akin para magbigay ng mga ideya mo?" Hindi agad nakasagot si Nate. Sa halip, ngumiti siya ng mahina at sinabing, "Mas gusto ko pong gawin muna ang kaya kong gawin, sir, bago magbigay ng suhestyon. Ayaw ko pong magsalita nang wala pang napapatunayan." Impressed si Martin sa sagot. Sa kabila ng tahimik at mahinahong disposisyon ni Nate, may nakikita siyang potensyal. Hindi ito tulad ng ibang empleyado na humihingi ng pabor o nagpapasikat. Si Nate ay gumagalaw ng may layunin, isang katangian na hindi niya madalas makita. Samantala, si Joseph ay hindi pa rin nakukumbinsi. Kahit alam niyang maraming empleyado ang humahanga kay Nate, hindi niya ito itinuturing na banta. Sa tingin niya, hawak pa rin niya si Martin sa kanyang mga daliri. Sa mga oras na kinakailangan, kaya niyang kontrolin ang naratibo at masigurong siya ang magmumukhang bida. Subalit nagbago ang ihip ng hangin sa isang di inaasahang problema. Isang hapon, biglang dumating ang balita na nagkaroon ng issue sa bagong supplier ng linens. Hindi umabot ang mga in-order na kumot at punda, at may paparating na VIP guests na kailangang matulog sa mga suite rooms mamayang gabi. Ang staff ay nagkakagulo. Si Joseph, sa kanyang karaniwang paraan, ay inutusan ang housekeeping department na humanap ng panibagong supplier. Isang imposibleng gawain sa loob lamang ng ilang oras. Habang nag-aapura si Joseph sa kanyang mga tauhan, lumapit si Nate at tahimik na nagtanong, "Sir Joseph, pwede po ba akong magmungkahi?" Napatigil si Joseph na pataas ang kilay. "Ikaw na naman? Ano na naman ang gusto mong sabihin?" "May kilala po akong local supplier na maaaring makapagbigay ng linen sa loob ng isang oras. Nakausap ko na po sila noon at malapit lang sila dito. Kung okay po sa inyo, pwede ko silang tawagan ngayon." Bago pa makasagot si Joseph, napansin niya si Martin na nakikinig sa usapan. Agad na naisip ni Joseph na kung tatanggihan niya si Nate, baka magmukha siyang hindi marunong tumanggap ng tulong. "Sige," sagot niya ng may halong inis. "Kung kaya mong ayusin ito, gawin mo. Pero kapag pumalpak ka, mananagot ka." Agad na kumilos si Nate. Tumawag siya sa kanyang kontak, at bago pa man sumapit ang gabi, dumating na ang mga kinakailangang linens. Ang mga suite rooms ay handang-handa na para sa mga VIP guests. Muli, napahanga si Martin. "Well done, Nate," sabi niya habang tinitingnan ang maayos na mga kwarto. "I knew I could count on you." Habang tumatagal, mas lalong napapansin ni Martin ang pagiging maaasahan ni Nate. Hindi man niya sinasabi ng hayagan, unti-unti siyang lumalapit sa mga ideya at paraan ng binata. Samantala, si Joseph ay lalong naging palaban. Hindi niya gustong makitang mas napapansin si Nate ng may-ari. Dahil dito, sinimulan niyang siraan ang binata sa maliliit na paraan. "Martin," sabi ni Joseph sa isang pribadong pag-uusap, "napansin ko lang, parang sobrang bilis magdesisyon ni Nate. Sigurado ka bang kaya niyang panindigan ang mga ginagawa niya?" "Why not?" sagot ni Martin. "So far, he's been helping the staff a lot. I think he knows what he's doing." Bagamat napansin ni Martin ang ilang pagbabago sa galaw ni Joseph, hindi niya ito masyadong binigyan ng pansin. Ang mahalaga sa kanya ay ang resulta. At sa ngayon, si Nate ang nagbibigay ng mga tamang solusyon. Hindi tumigil si Joseph. Sa tuwing may pagkakataon, pinapahiya niya si Nate sa harap ng iba, ngunit tila hindi ito natitinag. Kung may pagkakamali man, agad itong inaako ni Nate at inaayos ng walang reklamo. Ang kanyang kalmadong disposisyon at pagiging mahinahon sa gitna ng paninira ay lalo pang nagbigay sa kanya ng respeto mula sa mga empleyado. Sa bawat pagpapahiya ni Joseph, mas lumalabas ang pagkakaiba ng kanilang ugali. Ang kayabangan ng isa laban sa kahinhinan ng isa. Sa dulo ng araw, si Martin, na dating bulag sa mga issue ng kanyang manager, ay unti-unting bumaling sa mas maayos na alternatibo. Ang mga ideya at aksyon ni Nate ay hindi lamang nakaayos ng mga problema,
Nagdala rin ito ng bagong pananaw sa Aurora Grande. Hindi na maitatanggi ni Martin. Ang binatang tahimik na tumutulong sa likod ng mga eksena ay isang mahalagang bahagi ng hotel. At kahit hindi ito lantaran, ramdam na ni Joseph na ang posisyon niya bilang pangunahing pinagkakatiwalaan ng may-ari ay unti-unti nang nadudungisan. Maaliwalas ang umagang iyon sa Aurora Grande, ngunit ang mga tao sa loob ng hotel ay tila nasa ilalim ng anino ng tensyon. Karaniwan na ang abala sa lobby, mga receptionist na abala sa pag-asikaso ng check-ins, bellhops na nagmamadaling magdala ng mga bagahe, at housekeepers na mabilis na nagliligpit ng mga galing sa room service. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin makaligtas ang mga empleyado sa mabigat na presensya ni Joseph. Lumalakad siya sa koridor, nakataas ang ulo, at tila bawat kilos niya ay may hatid na utos. Siguraduhin yung walang pagkukulang ngayong araw. Sabi niya sa grupo ng mga tauhan, may paparating tayong VIP client mamaya at ayokong may maririnig akong reklamo. Naiintindihan? Tumango na lang ang mga empleyado, walang lakas ng loob na sumagot. Isa na namang araw ng maingat na trabaho, isa na namang araw ng pagtitiis. Samantala, si Nate naman ay tahimik lang sa kanyang ginagawa. Karga niya ang isang kahon ng mga prutas na order ng kitchen department. Ang kanyang muka ay kalmado pa rin, walang bahid ng kaba o takot. Habang naglalakad sa hallway, bigla siyang napansin ng isang matandang lalaki na pumasok sa lobby. Ito si Mr. Alfonso Solano, isang kilalang negosyante na madalas mag-book sa Aurora Grande tuwing may business trips. Nakita siya ni Alfonso at biglang sumigaw, "Nate Rodriguez, ikaw ba yan?" Napatigil si Nate, nagulat sa tawag ng pangalan niya. Lumapit si Alfonso at bago pa makapagsalita si Nate, niyakap siya ng matanda. "Hiho, ang tagal na nating hindi nagkikita. Anong ginagawa mo dito sa hotel na ito?" Sa puntong iyon, napatingin ang ibang mga tao sa lobby. Ang staff ay tila nagtataka kung bakit parang magkaibigan ang isang VIP client at ang kanilang ordinaryong delivery boy. Lalong naging matunog ang bulungan nang magpatuloy si Alfonso. "Ikaw pa rin pala ang may-ari ng hotel na ito. Hindi mo naman sinabi sa akin na dito ka nagtatrabaho." Nanlaki ang mga mata ng mga empleyado. Si Nate? May-ari ng Aurora Grande? Hindi sila makapaniwala. Napansin ni Martin ang kaguluhan sa lobby at lumapit upang alamin ang nangyayari. "Mr. Solano," bati ni Martin. "Good morning. Paano po kayo makakatulong sa aming staff?" Ngumiti si Alfonso at humarap kay Martin. "Si Nate Rodriguez ba ang sinasabi niyong staff? Hindi ba siya ang tunay na may-ari ng hotel na ito? Pinahiram ko pa nga sa kanya ang mga tauhan ko noon sa isang expansion project sa Cebu." Sa puntong iyon, nagbago ang ekspresyon ni Martin. "Teka, Mr. Solano, ano po ang ibig niyong sabihin?" Tumango si Alfonso. "Ang ibig kong sabihin, ang pamilyang Rodriguez ang may-ari ng Aurora Grande. Hindi ko nga alam kung bakit hindi ito sinasabi sa inyo. Si Nate ang anak ng kaibigan kong si Manuel Rodriguez at siya ang kasalukuyang tagapagmana ng hotel. Nag-OJT lamang siya rito upang makita ang operasyon mula sa pinakaibaba hanggang sa taas." Nagkaroon ng katahimikan sa paligid. Ang mga empleyado ay tila nagbibilang sa kanilang isip. Ang maamong mukha ni Nate, ang tahimik niyang paraan ng pagtatrabaho, ang misteryosong pagkatao niya, lahat ito ay may paliwanag na pala. Si Nate, ang simpleng delivery boy na madalas nilang kasama sa storage room, ang mismong may-ari ng Aurora Grande. Hindi makapaniwala si Joseph sa narinig. Ang kanyang mukha ay halatang nag-iiba-iba ng kulay. Pilit niyang nilalamon ang mga impormasyon, ngunit tila hindi ito nagkakasya sa kanyang isipan. "Ano?" bulalas niya. "Ibig mong sabihin, si Nate, siya ang may-ari? Imposible." Tumingin si Alfonso kay Joseph, medyo nagtaka. "Hindi mo ba alam, napakababang loob ng pamilyang Rodriguez, kaya siguro hindi nila sinasabi. Pero ako, matagal ko nang kilala si Nate. Napakahusay na bata. Kung paano siya magtrabaho rito sa hotel, ganoon din siya kapag namamahala ng proyekto. Walang kaere-ere, kaya naman malaki ang respeto ko sa kanya." Lumapit si Martin kay Nate, hawak ang balikat nito. "Totoo ba ang sinasabi ni Mr. Solano?" tanong niya. Bahagyang tumango si Nate. "Opo, Sir Martin. Hindi ko lang po sinabi
kasi gusto kong malaman kung paano talaga tumatakbo ang negosyo. Gusto ko pong makita ang lahat mula sa pananaw ng mga tauhan bago ko tuluyang akuin ang responsibilidad bilang may-ari. Tumayo ang buong staff, hindi alam kung ano ang sasabihin. Isang bagay ang malinaw. Ang mundo nila ay biglang bumaligtad. Si Nate, na minsang pinahiya ni Joseph sa harap ng lahat, ay isa palang tagapagmana ng yaman at kapangyarihan. Ngunit ang pinaka nakakagulat, sa kabila ng lahat, nanatili siyang mapagkumbaba. Walang yabang, walang galit. Isang totoo at maayos na lider. Patawarin niyo po ako kung hindi ko ito agad sinabi. Dagdag ni Nate, hindi ko po gustong itago ito para manloko. Ang gusto ko lang po ay maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga empleyado, ang kanilang hirap at ang kanilang tagumpay. Si Martin, bagamat gulat, ay napatango sa sinabi ni Nate. Ang ganitong uri ng pagkatao ang nais niyang makita sa sino mang namumuno. Naiintindihan ko na ngayon, sabi niya. Nate, dapat noon pa kita nakilala ng mas maaga. Habang nakatayo si Joseph sa gilid, hindi siya makapagsalita. Ang mga nangyari ay para bang isang bangungot na hindi niya matakasan. Siya na dating mayabang at palaging mataas ang tingin sa sarili ay biglang natapakan ng sariling kayabangan. Ang taong pinahiya niya, tinawag niyang walang alam, ay siya palang tunay na may kapangyarihan. Sa isipan niya, paulit-ulit na naglalaro ang tanong na walang sagot. Ano na ngayon ang mangyayari sa akin? Hindi naging madali para kay Martin na tanggapin ang katotohanang sa buong panahong iyon, ang inakala niyang isang karaniwang delivery boy ay siya palang tunay na boss ng Aurora Grande. Habang iniisip niya ang lahat ng pangyayari, parang isang pelikula sa isipan niya ang mga naging kilos at salita ni Nate. Ang simpleng pakiusap, ang kalmadong disposisyon at ang kakayahang resolbahin ang mga issue nang hindi nagpapakita ng galit o yabang. Napagtanto ni Martin na sa dami ng taon niyang pinapatakbo ang hotel, hindi niya kailanman nakita ang ganitong uri ng liderato. Sa puntong iyon, alam niya na kailangan niyang gumawa ng hakbang upang ituwid ang mga pagkakamali. Kinabukasan, nagtipon-tipon ang lahat ng empleyado sa main lobby ng Aurora Grande. Naroon ang mga housekeeper, receptionist, bellhops, at kitchen staff. Maging si Joseph ay nakatayo sa gilid. Tahimik ngunit halatang naiinip. Wala pa siyang ideya sa dahilan ng biglaang pagtitipon, ngunit iniisip niyang isa na naman itong anunsyo mula kay Martin. Isang pagkakataon upang muli niyang ipakitang siya ang pinakamagaling at karapat-dapat na maging manager. Nang dumating si Martin, kasama niya si Nate na tila nahihiya pa habang naglalakad. Tumahimik ang lahat at ang lobby na dati puno ng bulong-bulungan ay biglang napuno ng katahimikan. Lahat ng mata ay nakatuon kay Martin, umaasang makakarinig ng isang anunsyo na maaaring magdala ng malaking pagbabago sa hotel. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula ni Martin na may halong kaba ngunit determinadong tono. Nais ko kayong lahat na makilala si Nate Rodriguez. Marahil marami sa inyo ang nakakaalam na siya ang palaging nagdadala ng mga orders mula sa suppliers. Ngunit may isang bagay na kailangan kong linawin sa inyong lahat. Nagkatinginan ang mga empleyado. Naramdaman nila ang kakaibang bigat sa mga salitang binitawan ni Martin. Hindi ito ordinaryong meeting lamang. Alam nilang mayroong mas malalim na rason. Si Nate Rodriguez, patuloy ni Martin, ang tunay na may-ari ng Aurora Grande. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Ang mga empleyado ay tila nag-aantay ng paliwanag. Tumingin sila kay Nate na nakayuko at mukhang nag-aalangan. Ang dating tahimik at mapagpakumbabang delivery boy na kanilang nakasalamuha araw-araw ay biglang naging sentro ng atensyon. Sa isip ng ilan, paano ito nangyari? Paano ang isang taong halos walang kibo at laging nakangiti ay siya palang tunay na may kapangyarihan sa hotel? Alam kong hindi ito inaasahan ng marami sa inyo, ani Martin. Pero nais kong sabihin na ang pamilya ni Nate ay sadyang tahimik lamang pagdating sa kanilang negosyo. Hindi nila nais ang masyadong pansin. Ngunit ngayong araw, gusto kong personal na humingi ng paumanhin kay Nate. Dahan-dahang lumapit si Martin kay Nate. Ang lahat ng tao sa lobby ay hindi makapaniwala nang makita nilang lumuhod si Martin sa harap ng binata. Si Joseph, na nasa likuran, ay nanatiling nakatulala. Para siyang biglang nabingi sa nakita. Ang may-ari ng hotel na kanyang pilit na pinapalakpak sa bawat kilos niya,
Ngayon ay nakaluhod sa harap ng isang taong madalas niyang laitin. "Nate," sabi ni Martin na puno ng paggalang at sinseridad. "Patawarin mo ako kung hindi ko ito agad na ipakita sa iyo. Maraming taon na kitang kilala, ngunit hindi ko kailanman naisip na ikaw pala ang tunay na boss dito. Salamat sa lahat ng tulong mo. Salamat sa pagiging mababang loob. Ikaw ang tunay na dahilan kung bakit nananatiling maayos ang Aurora Grande." Tila nahulog ang panga ng lahat sa nakita. Ang mga empleyado na dating nagduda sa kahalagahan ni Nate ay biglang nagbago ng "Nate," sabi ni Martin na puno ng paggalang at sinseridad. "Patawarin mo ako kung hindi ko ito agad na ipakita sa iyo. Maraming taon na kitang kilala, ngunit hindi ko kailanman naisip na ikaw pala ang tunay na boss dito. Salamat sa lahat ng tulong mo. Salamat sa pagiging mababang loob. Ikaw ang tunay na dahilan kung bakit nananatiling maayos ang Aurora Grande." Tila nahulog ang panga ng lahat sa nakita. Ang mga empleyado na dating nagduda sa kahalagahan ni Nate ay biglang nagbago ng pananaw. Isa-isang sumabog ang bulong-bulungan sa paligid. Ang dating ordinaryong delivery boy, ngayon ay isang respetadong may-ari. Si Amara, na matagal nang nagtitiis sa pang-aabuso ni Joseph, ay hindi napigilang ngumiti. Sa wakas, may hustisya na sa lahat ng hirap na naranasan nila. "Sir Nate," habang patuloy ang usapan, si Joseph ay tila unti-unting nawawalan ng kulay. Pakiramdam niya ay bumagsak na ang mundo sa paligid niya. Ang mga dati niyang kasamahan, ang mga empleyadong minamaliit niya, ngayon ay mas kampante kay Nate. Ang kanyang impluwensya, na dati matibay na parang bakal, ay unti-unti nang natutunaw. Kung noon ay siya ang takbuhan ng lahat, ngayon ay tila wala na siyang puwang sa mga tao. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang takot. Hindi sa pagkawala ng trabaho, kundi sa pagkawala ng respeto. Sa huli, naging malinaw sa lahat na ang Aurora Grande ay hindi lamang tungkol sa magandang serbisyo o marangyang pasilidad. Ang tunay na dahilan ng tagumpay nito ay nasa karakter ng taong namumuno. At si Nate Rodriguez, sa kanyang tahimik ngunit makapangyarihang paraan, ay nagdala ng bagong muka sa Aurora Grande. Isang lugar kung saan ang respeto at pakikisama ay mas mahalaga kaysa kayabangan at pangingibabaw. Sa araw na iyon, nagsimula ang tunay na pagbabago sa hotel, isang pagbabago na hinding-hindi malilimutan ng lahat ng nakasaksi. Matapos ang pagbubunyag ng tunay na pagkatao ni Nate Rodriguez, nagbago ang ihip ng hangin sa Aurora Grande. Lahat ng empleyado ay tila nakahinga ng maluwag, lalo na't kitang-kita nila ang kaibahan sa estilo ng pamumuno. Sa ilalim ng gabay ni Nate, unti-unting nagiging mas maaliwalas at makatao ang atmosfera sa hotel. Ngunit sa likod ng mga pagbabagong ito, isang malaking desisyon ang dumating kay Joseph Mondragon. Nang formal na inanunsyo ni Martin na hindi na siya ang manager ng Aurora Grande, tila isang matinding dagok ang tumama kay Joseph. Ang taong sanay sa mataas na posisyon, sa mga palakpak at pagtango ng kanyang mga tauhan, ngayon ay nawalan ng titulong pinagmamalaki niya. Sa una, naglaho ang kanyang galit sa lahat, kay Martin, kay Nate, at sa mga empleyado na sa tingin niya ay pinagtaksilan siya. Sa gitna ng kanyang emosyon, pumasok sa isipan niya ang ideya ng paghihiganti. Hindi niya matanggap na natanggal siya ng ganoon-ganoon na lang. Hindi ito matatapos dito, anya sa sarili habang nakaupo sa isang tahimik na kapehan malapit sa hotel. Hindi pwedeng ako lang ang mabagsakan, may bayad silang lahat. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napagtanto ni Joseph na walang halaga ang anumang plano niyang pagganti. Lahat ng kanyang koneksyon, ang mga tao sa industriyang minsan niyang pinagkakatiwalaan, ay unti-unting umiiwas sa kanya. Maging ang mga dati niyang kasamahan sa Aurora Grande ay parang wala nang intensyong makipag-usap sa kanya. Ang mga dating papuri at pagkilala ay biglang napalitan ng malamig na pag-iwas. Parang naging anino siya ng sarili niyang reputasyon. "Joseph," sabi ng isa niyang kakilala sa hospitality industry nang minsang subukan niyang mag-apply sa ibang hotel. "Narinig ko na ang nangyari. Alam mo naman siguro na mahirap kang ipasok sa bagong kumpanya. Marami ang nagsasabi na masyado kang mapanakit sa mga empleyado." Halos hindi makapaniwala si Joseph sa kanyang narinig. "Ano?" tanong niya, pilit itinatago ang inis. "Hindi naman totoo ang mga iyan. Ang mga empleyado ko noon, sadyang tamad at palaging nagkakamali.
Pinatatag ko lang sila. Iyon nga ang problema. Sagot ng kakilala niya. Kung sino ang makakausap ng dating staff ng Aurora Grande, lahat sila may masamang sinasabi tungkol sa iyo. Walang makaka-hire sa isang manager na may ganong reputasyon. Sa puntong iyon, unti-unting pumasok ang katotohanan kay Joseph. Hindi na maibabalik ang dati niyang posisyon. Hindi na siya makakatanggap ng parehong respeto mula sa kanyang mga dati ng kasama. Ang mga balitang kumalat tungkol sa kanya, totoo man o hindi, ay nagsilbing sumpa na nagbukas ng kanyang mga mata sa realidad. Habang si Nate naman ay nagsimula ng magpatupad ng kanyang mga plano sa Aurora Grande, si Joseph ay napilitang maghanap ng ibang landas. Pinilit niyang mag-apply sa mas maliliit na negosyo. Mga boutique hotel, maliit na restaurant chains, ngunit kahit doon, dala-dala niya ang bigat ng kanyang reputasyon. Sa bawat lugar na pupuntahan niya, may mga nakakakilala sa kanya. At ang mga kwento ng kanyang kayabangan at pangingibabaw ay nauuna na bago pa siya makakilala ng personal. Isang araw, sa gitna ng kanyang pagkabigo, naupo siya sa isang parke na hindi kalayuan sa hotel. Habang pinagmamasdan ang mga taong dumadaan, napaisip siya sa lahat ng nangyari. Bakit nga ba siya nagiging ganito? Bakit naging ganoon ang kanyang pamumuno? Siguro, bulong niya sa sarili, masyado kong inisip na kailangan akong matakot ng mga tao para lang gumana ang sistema. Hindi ko inisip na ang respeto ay hindi natatamo sa takot. Walang sino mang nakarinig ng kanyang mga salita. Ngunit para kay Joseph, ang pag-amin sa sarili niyang mga pagkakamali ang unang hakbang sa pagbabagong kanyang kailangan. Ngunit kahit alam niyang kaya pa niyang baguhin ang kanyang sarili, alam din niyang hindi magiging madali ang muling pagsisimula. Sa puntong iyon, nauunawaan niyang ang lahat ng kanyang ginawa, ang pagpapahiya, ang pagiging mataas ang tingin sa sarili, ay bumalik sa kanya ng doble. Sa wakas, wala siyang ibang masisisi kundi ang sarili niya. Habang patuloy na sinusubukan ni Joseph na maghanap ng trabaho, natutunan niyang tanggapin ang simpleng pamumuhay. Ang dating buhay ng karangyaan, ng mataas na posisyon at magarang opisina ay napalitan ng mas tahimik na takbo ng panahon. Dumating ang araw na hindi na siya naghangad ng mataas na posisyon. Sa halip, mas pinili niyang magtrabaho bilang consultant para sa maliliit na negosyo. Isang simpleng trabaho na hindi gaanong napapansin, ngunit sapat upang matutunan niya ang halaga ng pakikitungo ng patas sa mga tao. Ang dating maangas na manager ng Aurora Grande na minsang pinaniniwalaang hindi matitibag, ay ngayon ay naging isang hamak na ordinaryong manggagawa. Ngunit sa kanyang pagbagsak, natutunan niya ang mahahalagang aral. Hindi lahat ng tao ay dapat sakupin ng takot. Hindi lahat ng tagumpay ay nasusukat sa posisyon. At higit sa lahat, ang respeto ay isang bagay na kailangang kitain, hindi basta-bastang inaangkin. Isang tahimik, ngunit makulay na pagbabagong anyo ang naganap sa Aurora Grande mula ng pamunuan ito ni Nate Rodriguez. Kung noon ay puno ng takot at kaba ang bawat araw sa hotel, ngayon ay tila isang pamilya ang namamayani sa mga tauhan. Unti-unting nagkaroon ng mas makataong patakaran sa pamamahala, isang sistema kung saan ang bawat empleyado ay naririnig, naiintindihan at pinapahalagahan. Alam mo, hindi ko akalaing magbabago ng ganito ang sitwasyon, sabi ni Amara sa isa sa mga housekeepers habang nag-aayos sila ng mga kwarto. Noon, kahit isang pagkakamali lang, halos di ka na makatulog sa kaba kung mapapagalitan ka. Ngayon, kapag may problema, alam mong pwede mo itong pag-usapan ng maayos. Oo nga, sagot ng housekeeper. Ang sarap ng pumasok sa trabaho. Hindi na parang palaging may mabigat na pasanin. At saka, napansin mo ba? Mas gumanda rin ang serbisyo natin kasi mas masaya tayo sa ginagawa natin. Hindi lang mga tauhan ang nakaramdam ng pagbabago. Pati ang mga bisita ng hotel ay napansin ang positibong kultura. I've been coming here for years, wika ng isang regular guest sa front desk. But recently, the staff seems happier. You can tell they're genuinely enjoying their work. It's refreshing really. Ang ganitong uri ng feedback ay naging karaniwan. Unti-unti, nabuo ang reputasyon ng Aurora Grande bilang hindi lang isang prestihiyosong lugar para magpahinga at magnegosyo, kundi isang establishmento kung saan ang mga tao, mula sa bisita
hanggang sa pinaka-entry level na tauhan ay tinatrato ng may respeto at malasakit. Isa sa mga malaking pagbabago na ipinakilala ni Nate ay ang regular na town hall meetings kung saan ang mga empleyado mula sa lahat ng departamento ay pwedeng magbahagi ng kanilang mga opinyon, suhestyon at hinaing. Kung may gusto kayong baguhin o kung may nakikita kayong pwedeng i-improve, sabihin nyo lang. Sabi ni Nate sa isa sa mga pulong, ang hotel na ito ay hindi magiging matagumpay kung wala ang bawat isa sa inyo. Hindi ko makikita ang lahat ng bagay, kaya't mahalaga ang input nyo. Isang bellhop ang nagtaas ng kamay. Sir Nate, palagi pong nasisira ang elevator sa East Wing. Ang hirap pong magdala ng mga bagahe. Baka pwedeng ipaayos o palitan. Ngumiti si Nate. Salamat sa pagbanggit mo niyan. I'll look into it and will make sure to address it. Kung may iba pa kayong concern, huwag kayong mag-atubiling magsabi. Ang ganitong bukas na komunikasyon ay hindi lang nagpa-improve ng operasyon. Pinakita rin nito na may boses ang bawat tauhan. Dati-rati, ang isang simpleng request para sa bagong cleaning supplies ay parang napakahirap maiparating sa management. Ngayon, kahit ang pinakamaliit na pangangailangan ay tinutugunan ng may respeto at aksyon. Nakakatuwang makita si Sir Nate, sabi ni Amara sa isa sa mga chef sa kantina. Hindi lang siya nakaupo sa opisina. Lagi siyang umiikot, kumakausap sa mga tao, at kinukumusta ang bawat isa. Para bang kilala niya tayong lahat. Minsan nga, si Sir Nate pa mismo ang nagdala ng extra towel sa isang room. Sagot ng chef. Sino bang may-ari ng hotel na gumagawa ng ganoon? Dahil sa pagbabagong ito, nagkaroon ng masaya at positibong kultura sa trabaho. Dumami ang ngiti sa mga tauhan, nabawasan ang mga reklamo, at kahit ang productivity ay umangat. Ang mga bisita na dati naririnig ang mga reklamo mula sa staff o nakakaramdam ng tensyon, ngayon ay nasisiyahan sa mas maayos at magaan na serbisyo. Naging inspirasyon din ang relasyon ni Nate sa kanyang mga empleyado sa ibang negosyo. May mga kilalang negosyante na regular na nagbubook sa Aurora Grande ang nagtanong kay Nate kung paano niya nagawa ang pagbabago. Paano mo napapanatiling masaya ang staff mo? Tanong ng isang CEO sa kanya habang nagkakape sa hotel lounge. Simple lang, sagot ni Nate. Kausapin mo sila, pakinggan mo. Hindi naman ibig sabihin na lahat ng gusto nila ay agad-agad mong maibibigay. Pero ang marinig lang sila, ang malaman nilang mahalaga ang opinyon nila, malaking bagay na iyon. Ang ganitong payo mula kay Nate ay naging simula ng pagbabago hindi lang sa Aurora Grande, kundi sa mga negosyo ng ilan sa mga kliyenteng iyon. What Nate has shown me, sabi ng isang businessman, is that happy employees create happy customers. I never truly understood that until I saw how it worked here. Dahil sa bagong simula sa Aurora Grande, hindi lang ang hotel ang nagbago. Ang mga tao, empleyado man o bisita, ay nadama ang halaga ng pakikisama at paggalang. Sa ilalim ng pamumuno ni Nate, ang Aurora Grande ay hindi lamang nanatiling prestihiyoso. Ito rin ay naging simbolo ng positibong pagbabago, isang lugar kung saan ang bawat isa ay pwedeng magtagumpay ng magkakasama. Sa kabila ng positibong simula sa ilalim ng pamumuno ni Nate, hindi maiiwasan ang pagdating ng mga hamon. Isa sa mga ito ang biglang paglitaw ni Samuel Vargas, isang kilalang pangalan sa mundo ng negosyo, ngunit hindi para sa kanyang mabubuting reputasyon. Si Samuel, bagamat matalino at malikhain, ay kilala rin bilang isang negosyanteng hindi nangingiming gumamit ng mapanlinlang na taktika upang makuha ang gusto. Sa mga panahong ito, ang gusto niya ay ang kliyente ng Aurora Grande na nagdadala ng pinakamalaking kita. Matagal na nating pinagpaplanuhan to, sabi ni Samuel sa kanyang business partner habang nakaupo sa isang mataas na gusali sa Makati. Ang Aurora Grande ay masyado nang matatag dahil kay Nate, pero sa isang tamang hakbang, pwede nating sirain ang reputasyon ng hotel na yan. Hindi natin kailangan ng armas, pera lang ang puhunan. Samantala, si Nate naman ay abala sa kanyang mga araw-araw na gawain. Mas naging bukas siya sa kanyang mga empleyado, pinakikinggan ang kanilang mga ideya at hinaing. Sa bawat hakbang na ginawa niya, lalo siyang nakakuha ng tiwala mula sa staff. Sa puntong ito, ang Aurora Grande ay hindi lamang isang negosyo.
ito ay naging tahanan para sa mga empleyado at si Nate ang tumayong haligi ng kanilang komunidad. Hindi nagtagal, naramdaman ng management ng Aurora Grande ang unang hagupit ni Samuel. May mga report mula sa kanilang VIP clients na tila nawawala ang kanilang mga booking. Isang matagal ng partner ng Aurora Grande ang biglaang umatras mula sa kanilang nakaplanong event. Sa simula, inisip ng team na ito'y isang simpleng kaso ng miscommunication. Ngunit nang madalas na itong mangyari, naging malinaw na may taong gumagalaw sa likod ng mga pangyayaring ito. Sir Nate, sabi ng head ng sales department sa isang emergency meeting. May natanggap kaming ulat na si Mr. Vargas ay nag-aalok ng mas mababang presyo sa ating mga kliyente. Mukhang sinusubukan niyang kunin ang mga event mula sa atin. Napakunot ang noo ni Nate. Si Samuel Vargas, hindi ko inaasahan na babalik siya, at lalo na sa ganitong paraan. Nagkatinginan ang mga tauhan. Halos lahat sa kanila ay alam ang reputasyon ni Samuel. Isang magaling na negosyante, ngunit likas na mapanganib. Si Amara, na noon pa man ay matatag sa harap ng mga pagsubok, ay nagtanong, "Sir, paano natin to haharapin?" Tumayo si Nate, nag-isip saglit, at saka nagsalita. "Hindi tayo babagsak dahil sa kanya. Magtutulungan tayo. Gagawa tayo ng plano at siguraduhin nating maipapakita natin sa ating mga kliyente na wala nang mas maaasahan pa kaysa sa Aurora Grande." Nag-umpisa silang magtrabaho bilang isang mas solidong team. Ang marketing department ay naglunsad ng kampanya upang ipakita ang mga bagong amenities ng hotel. Ang sales team ay muling kinausap ang mga lumang kliyente. Ipinaliwanag ang kanilang mas pinalawak na serbisyo at mas makataong pamamahala. Ang lahat ng empleyado ay nag-ambag ng kanilang oras at lakas upang maibalik ang tiwala ng mga kliyente. "May nakita akong butas sa taktikang ginagamit ni Vargas," sabi ng isang staff mula sa accounting department. "Mukhang hindi nila kayang masustain ang presyo nila ng matagal. Kung ipapakita natin ang consistent na kalidad ng ating serbisyo, babalik sa atin ang mga kliyente." Habang lumalaban ang Aurora Grande, si Samuel naman ay hindi tumigil. Gumamit siya ng iba't ibang taktika upang sirain ang pangalan ng hotel, mula sa maling balita sa social media hanggang sa pag-recruit ng dating empleyado ng Aurora Grande na may sama ng loob kay Joseph. Ngunit sa kabila ng lahat, napanatili ng Aurora Grande ang kanilang integridad. Hindi sila sumagot ng masama sa paninira. Sa halip, mas lalo nilang pinaigting ang kanilang serbisyo at pinatibay ang relasyon sa mga loyal nilang kliyente. Isang araw, tumanggap ng email si Nate mula sa isang dating kliyente na umalis sa kanila dahil kay Samuel. "Nate," sabi sa email, "nakita ko kung paano niyo hinarap ang lahat ng hamon ng may respeto at profesionalismo. Napagtanto ko na hindi kayang tapatan ni Samuel ang kalidad ng inyong serbisyo. Magbabalik kami sa Aurora Grande." Ang mensaheng iyon ay parang isang tagumpay na mas matamis pa kaysa sa malaking kita. Hindi ito dahil sa pagkatalo ni Samuel, kundi dahil napatunayan ni Nate na ang paninindigan sa tamang gawain ay mas mahalaga kaysa sa mabilisang panalo. "Nate, tama ka," sabi ni Amara habang nagkakape sila sa staff lounge. "Ang mahalaga ay hindi tayo bumaba sa level nila. Ginawa natin kung ano ang tama at nakikita na ng mga kliyente iyon." Ngumiti si Nate. "Hindi ko magagawa ito mag-isa. Kung hindi dahil sa inyo, sa lahat ng tao rito, hindi natin malalampasan ang pagsubok na ito. Ang Aurora Grande ay hindi lang hotel. Ito ay isang pamilya." Ang tagumpay na iyon ay nagdala ng mas mataas na moral sa buong team. Lahat ng empleyado, mula sa housekeeping hanggang sa management, ay lalong nagkaisa. Sa bawat hamon na dumarating, alam nilang hindi sila nag-iisa. At kahit ano pa ang gawin ni Samuel Vargas, walang makakapigil sa Aurora Grande sa kanilang landas patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Habang patuloy na tumitindi ang banta mula kay Samuel Vargas, nanatiling matatag si Nate. Kahit na may mga pagkakataon na tila walang katapusan ang mga problema, hindi niya inisip na sumuko. "Hindi natin kayang labanan ito ng mag-isa," sabi niya sa isang meeting kasama ang core management team. "Ngunit kung magsasama-sama tayo, alam kong kaya nating maipakita sa lahat kung ano talaga ang halaga ng Aurora Grande." Isang malaking sorpresa ang dumating nang ang ilan sa mga dating empleyado na umalis noong panahon ni Joseph
ay kusang bumalik. "Nate," sabi ng isa sa kanila, "narinig namin kung paano nagbago ang pamamalakad dito. Sa totoo lang, gusto naming maging bahagi ulit ng Aurora Grande. Alam naming may laban kayo ngayon at handa kaming tumulong." Nagulat ngunit natuwa si Nate. "Talaga? Ibig sabihin, nais niyo ulit maging bahagi ng team?" Tumango ang dating empleyado. "Oo, hindi namin maitatanggi na may espesyal sa lugar na ito. Sa ilalim ng pamumuno mo, nararamdaman naming may respeto at pagkakaisa dito. Kung nangangailangan ka ng tulong, nandito kami." Ang pagbabalik ng mga dating tauhan ay isang malaking morale boost para sa lahat. Isa itong patunay na hindi lamang pera o posisyon ang nagpapanatili sa mga tao sa isang kumpanya, kundi ang pakiramdam na sila'y mahalaga at may boses. Samantala, si Amara, na naging mas malapit kay Nate, ay nagbigay ng mahalagang kontribusyon sa pagharap sa mga taktikang ginagamit ni Samuel. "Sir Nate," sabi niya habang naglalatag ng proposal sa isang meeting, "kung may teknolohiyang ginagamit si Samuel upang gawing mas mababa ang presyo nila, baka pwede tayong magpatupad ng mas advanced na sistema. Hindi natin kailangan makipagsabayan sa presyo, pero pwede nating ipakita sa mga kliyente na mas mabilis at mas maaasahan ang serbisyo natin." "Magandang ideya," sagot ni Nate. "Ano ang naisip mo?" "Isang bagong platform para sa booking at customer service," paliwanag ni Amara. "Kung makakabuo tayo ng mas user-friendly na website at may integrated customer support, mas magiging madali para sa mga kliyente na makita ang halaga ng serbisyo natin." Agad sinimulan ang development ng bagong platform. Ginamit nila ang tulong ng teknolohiya upang bigyan ng mas mahusay na karanasan ang kanilang mga bisita, mula sa mas mabilis na online reservations hanggang sa real-time chat support. Pinagsikapan ng lahat na matutunan ang bagong sistema at kahit ang mga dating empleyado ay sumabak sa training para dito. "Ang bilis ng response time nila," sabi ng isa sa mga returning clients sa marketing team. "Dati, inaabot kami ng ilang araw bago maayos ang booking namin. Ngayon, parang sa isang click lang, okay na agad." Ngunit hindi lang teknolohiya ang naging sandata ng Aurora Grande. Naging mas mahalaga ang personal na ugnayan na nabuo ng team sa kanilang mga kliyente. Ang mga maliliit na detalye, gaya ng pag-alala sa paboritong kape ng isang regular guest o ang pag-aabot ng handwritten thank you notes pagkatapos ng isang malaking event, ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa mga bisita. Ito ang mga bagay na hindi kayang tapatan ng mas murang presyo o malalaking diskwento. "Nate, you've shown us what real service means," sabi ng isang matagal ng client. "Your team cares. That's something I haven't seen in other places. Keep it up." Habang lumalaban sila sa mga taktika ni Samuel, naramdaman ng buong industriya ang epekto ng kanilang ginagawa. Ang Aurora Grande, na minsang kilala lamang sa karangyaan nito, ay ngayon ay kinikilala bilang isang institusyon ng malasakit at kahusayan. Ang dating mga empleyado ay naging tagapagtaguyod ng bagong sistema, at ang bawat miyembro ng team ay proud na magsabing sila ay bahagi ng Aurora Grande. Hindi nagtagal, nagbago ang takbo ng laban. Ang mga clients na dating nawawala dahil sa mga presyong ibinabagsak ni Samuel ay bumalik. Ang mga long-term partnerships ay naibalik, at maging ang ilang bago, malalaking kumpanya ay nagpakita ng interes na makipagtulungan sa Aurora Grande. Ang tagumpay na ito ay naging inspirasyon sa marami pang negosyo sa industriya. Maraming hotel managers at business owners ang lumapit kay Nate upang magtanong kung paano nila nagawa ang ganitong pagbabago. "Simple lang," sagot ni Nate sa isang industry conference kung saan inimbitahan siyang magbigay ng speech. "Treat your people well, listen to your team, and remember that respect is something you earn. If you do these things, the rest will follow." Ang tagumpay nila laban kay Samuel ay hindi lamang nagdala ng panibagong lakas sa Aurora Grande. Ito rin ay nagpatunay na ang isang organisasyon na nagtutulungan, nagmamalasakit sa bawat miyembro, at nagsusumikap para sa kabutihan ng lahat ay kayang harapin kahit ang pinakamalaking hamon. Sa kabila ng mga intriga at taktika, nanatili ang Aurora Grande na matatag, at sa bawat hakbang, lalong naging solidong pamilya ang lahat ng nasa hotel. Dahil sa tagumpay ng Aurora Grande,
laban kay Samuel Vargas, nagbunga ng mas matatag na tiwala ang mga naging hakbang ni Nate Rodriguez. Hindi lang mga empleyado ang humanga sa kanyang kakayahan, pati na rin ang mga kliyente na muling nagtiwala sa integridad ng hotel. Ang dating lumayong mga business partners ay bumalik, dala ang mas malaking pag-asa na sa ilalim ng pamumuno ni Nate, ang hotel ay patuloy na uunlad. "Nate, thank you for everything," sabi ng isang long-time corporate client matapos ang isang matagumpay na conference sa hotel. "You've proven that Aurora Grande isn't just about luxury, it's about people. We're happy to be working with you again." Ngumiti si Nate at tumango. "Thank you for giving us another chance. We'll make sure to keep earning your trust." Ang mga ganitong salita mula sa mga kliyente ay nagbigay ng inspirasyon sa buong team. Sa bawat linggong lumilipas, lalong naging masigla at masaya ang mga empleyado. Hindi na lamang sila pumapasok sa trabaho para sa kanilang sweldo. Ginagawa nila ito dahil alam nilang parte sila ng isang pamilyang nagmamalasakit. "Alam mo, Amara," sabi ng isa sa mga housekeeping staff habang nag-aayos ng isang VIP suite, "ibang-iba na talaga ang Aurora Grande ngayon. Hindi na tayo takot pumasok at parang mas madali na ang trabaho." "Dahil yun kay Nate," sagot ni Amara. "Binigyan niya tayo ng boses at nararamdaman nating may halaga tayo. Kaya masarap magtrabaho, di ba?" Hindi lang sa mga empleyado muling naibalik ang tiwala. Si Martin, na dating nagtiwala ng buo kay Joseph, ay nagkaroon ng pagkakataong humingi ng tawad kay Nate. Sa isang tahimik na tanghalian sa executive lounge, kinausap ni Martin si Nate ng masinsinan. "Nate," ani Martin, "gusto kong magpasalamat sa iyo sa lahat ng ginawa mo. Aminin ko, noong una, hindi ko nakita ang tunay mong halaga. Mali ang naging pananaw ko noon. Pero ngayon, nakikita kong ikaw ang tamang leader para sa Aurora Grande." "Sir Martin," sagot ni Nate, "wala po iyon. Natutuwa po akong makita na masaya ang mga empleyado natin at nagbabalik na rin ang tiwala ng mga kliyente. Yun po ang pinaka-importante para sa akin." Nagpatuloy ang usapan nila at sa bawat salitang lumalabas kay Martin, malinaw na mula sa puso ang kanyang paghingi ng tawad at pagpapasalamat. Sa wakas, nakita niyang hindi lamang kayamanan o posisyon ang nagpapatakbo ng isang hotel, kundi ang malasakit at respeto na ipinapakita ng isang leader. Samantala, si Joseph naman ay tahimik na nagpatuloy sa kanyang buhay sa labas ng Aurora Grande. Matapos ang lahat ng nangyari, napagtanto niyang kailangan niyang baguhin ang kanyang pananaw sa pamumuno. Sa una, mahirap tanggapin ang naging kahihinatnan ng kanyang karera. Ang dating maangas na manager ay ngayon ay isang ordinaryong empleyado sa isang maliit na local hotel. Ngunit sa kabila ng lahat, natutunan niyang maging mapagpakumbaba. "Joseph," sabi ng kanyang bagong supervisor sa isang day off na kwentuhan, "nabalitaan ko ang tungkol sa dati mong trabaho. Mukhang maraming nangyari." "Maraming ang nangyari," sagot ni Joseph, "at hindi ko na rin mababago ang nakaraan. Pero alam mo, dito ko natutunan kung gaano kahalaga ang pakikisama. Dati, akala ko ang respeto ay nakukuha sa pagiging mahigpit at mataas. Pero mali pala ako. Ang tunay na respeto, binibigay ng tao sa iyo kung alam nilang iginagalang mo rin sila." Ang simpleng pamumuhay at bagong trabaho ni Joseph ay nagbukas ng mga bagong oportunidad para sa kanya. Bagamat hindi na siya bumalik sa Aurora Grande, nakita niya ang halaga ng pagiging bahagi ng isang organisasyon na may malasakit. Unti-unti, natutunan niyang tanggapin ang kanyang mga pagkakamali at yakapin ang mas simpleng landas na may mas malalim na kahulugan. Samantala, sa Aurora Grande, patuloy ang tagumpay. Ang tagumpay laban kay Samuel Vargas ay nagdulot ng mas malalim na koneksyon, hindi lang sa mga kliyente, kundi sa bawat miyembro ng team. Ang mga empleyado ay mas nagkakaisa at ang tiwala na naibalik ni Nate ay nagbigay daan sa mas maraming oportunidad. Ang Aurora Grande ay hindi na lamang isang lugar kung saan tumitigil ang mga bisita. Ito'y naging simbolo ng respeto, malasakit at tagumpay na nakabatay sa pagtutulungan. Sa ilalim ng pamumuno ni Nate Rodriguez, tuloy-tuloy ang pag-asenso ng Aurora Grande Hotel. Ang dati simpleng establishmento na kilala lamang para sa marangyang pasilidad nito ay naging simbolo ng mabuting pamamahala at malasakit sa mga tao. Ang bawat empleyado
ay tila lumalakad ng mas mataas ang noo. Alam nilang bahagi sila ng isang lugar na may halaga at direksyon. Isang araw, habang nagmimerienda sa break room, nagkwentuhan ang ilang staff tungkol sa mga pagbabagong naranasan nila. Naalala niyo ba noong panahon pa ni Sir Joseph? Tanong ng isang bellhop. Parang ang bigat-bigat ng bawat araw. Hindi mo alam kung may trabaho ka pa kinabukasan. Oo, sagot ni Amara, sabay ngiti. Pero tingnan mo tayo ngayon. Lahat may boses, lahat may pagkakataong magka-idea at maambag ang kanilang talento. Si Sir Nate talaga ang nagbigay ng liwanag sa hotel na ito. Mas magaan na ang trabaho. Dagdag ng housekeeping supervisor. Masaya ang mga bisita, masaya rin tayo. At alam natin na ang tagumpay ng Aurora Grande ay hindi lang dahil sa magagarang chandelier o mamahaling amenities. Ang mga tao ang dahilan ng lahat ng ito. Maging ang mga bisita ay ramdam ang pagbabago. Isang matandang kliyente, si Mrs. Villanueva, na ilang dekada nang nagpapabalik-balik sa Aurora Grande, ang nagsabi, "Ang tagal ko nang nagbiyahe, pero ngayon lang ako nakakita ng hotel na parang pamilya. Mula sa pagdating mo hanggang sa pag-alis, ang saya ng mga tao. Nakaka-inspire." Ngumiti si Nate nang marinig ang feedback na iyon. "Salamat, ma'am. Pero hindi po ako lang ang dahilan. Ang bawat empleyado ng Aurora Grande ang nagpapaganda sa hotel na ito. Kung wala sila, wala rin po ako rito." Naging inspirasyon ang kwento ng Aurora Grande sa iba't ibang kumpanya at organisasyon. Ang kwento ng pagbabago mula sa pamumuno ni Joseph hanggang sa pamumuno ni Nate ay naging halimbawa kung paano nalalampasan ang mga maling sistema at nagkakaroon ng pagkakataong baguhin ang kultura ng isang lugar. Sa bawat seminar na iniimbita si Nate upang magsalita, siya ay nagsasabi, "Hindi ko sinasabing ako ang pinakamahusay na leader. Ang mahalaga ay pakinggan ang mga tao, tratuhin sila ng may respeto, at magtulungan para sa ikabubuti ng lahat." Maging si Joseph, na ngayoy tahimik na namumuhay sa mas simpleng trabaho, ay umamin sa sarili niyang mga pagkukulang. Sa isang panayam sa kanya ng dati niyang kaibigan, sinabi niyang, "Minsan, kailangan mong bumagsak ng husto para makita ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito tungkol sa posisyon o sa laki ng kita. Nalaman kong ang pinakamahalaga ay kung paano ka umalis ng positibong marka sa mga tao." Ang dating gusgusin na delivery boy na madalas nilang tignan bilang isang ordinaryong tauhan ay ngayon ang tinatawag nilang boss nang may kasamang paggalang at pagmamahal. Ngunit hindi kailanman ginamit ni Nate ang kanyang posisyon para yurakan ng iba. Hindi niya ginawang sandata ang kanyang kapangyarihan. Bagkus, ginamit niya ito upang ipakita na ang tunay na lakas ng isang leader ay nasa malasakit niya sa kanyang mga tauhan. Habang minamasdan ni Nate ang hotel mula sa rooftop terrace nito, lumapit sa kanya si Amara. "Sir Nate, malaki ang utang na loob namin sa iyo. Hindi ko maipaliwanag kung gaano kalaki ang pagbabago dito simula nang ikaw ang mamahala." "Amara," sagot ni Nate, "hindi ito tungkol sa utang na loob. Lahat tayo ay may ambag dito. Hindi ko ito nagawa ng mag-isa. Ang tagumpay ng Aurora Grande ay dahil sa inyong lahat. Lahat kayo." Ang mga salitang iyon ay muling nagpatibay sa puso ng bawat empleyado. Sa kabila ng lahat ng unos na hinarap ng Aurora Grande, mula sa madilim na panahon ng pananakot ni Joseph, sa hamon ni Samuel Vargas, at sa mga pagbabago sa kultura nito, ang hotel ay nanatili at mas lalo pang tumatag. Sa pagtatapos ng araw, habang nag-iilaw ang bawat sulok ng Aurora Grande at ang lobby ay puno ng saya mula sa mga bisita at empleyado, naging malinaw na ang kwento ng hotel na ito ay isang kwento ng pag-asa. Ang malasakit ay nagwagi laban sa kayabangan, at ang tunay na kabutihan ang nagdala ng tagumpay. Sa huli, ang Aurora Grande ay nanatiling hindi lamang isang lugar ng marangyang pagtuloy, kundi isang simbolo ng respeto, pagkakaisa, at pagmamalasakit. Ang kwento nito ay nagtapos hindi lamang sa tagumpay ng negosyo, kundi sa tagumpay ng bawat pusong bumuo at bumalikat sa bawat hamon.